Okay mga Lods, so binabanatan po ngayon si Senator Raffy Tulfo ng mga DDS sapagkat po'y sa pagtatanong niya. Pakinggan po natin. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Grabe. Gumana na eh. Smart? Sa average lang po ako Average. ng pagkatao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to? Oo nga. Yun kasi yung problema ng mga ilang ating manonood. Hindi naman porke confidential siya, ibig sabihin hindi na kailangan dumaan doon sa proseso ng disperse ng pera, di ba? So, ang intindi kasi ng mga tao rito, basta confidential, kahit ano pwede mong isulat doon sa resibo. That's not the point. Kailangan pa rin kay Ma'am Gina darating kailangan pa rin si Ma'am Gina pa rin yung maglalabas doon sa mga tao. Kuha nyo. Ang problema kasi ang dami nito eh. So ang ginawa nila, parang in my opinion lang naman, minadali nila. Sandamakmak yung ginawa nilang mga peking resibo. Tapos pina-certify nila kay Ma'am Gina na totoo. So yun yung kino-question dito ni Senator Tulfo. At saka wag kayo nagagalit kay Tulfo. Bakit? Kasi kayo yung pinoprotektahan niya eh. Pera nyo yan eh. Tax money nyo yan, tapos magagalit kayo dun sa tao dahil pinoprotektahan niya yung pera kinuha sa inyo, or ang selective din yung sa pag-aano nyo sa corruption. Pagka tropa, pagka si Idol yung nagnakaw, si Sara Duterte, okay lang. Pero kapag yung mga kalaban ni Sara Duterte, hanggang dulo yung gigil. Oh, come on. O, tuloy. Nel, mukhang hindi ata tama to. Bastusan na to. Di po ba? Para sa mga tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganung pangalan, bilat, pagong, pusa, Belat kasi yun. etc. Belat. Okay, Bella, say. Nagtatawanan yung mga tao dyan eh. Kasi syempre, Raffy Tulfo yan eh. Tapos syempre, ang gagawin ng mga kalaban niya, yan yung ikiklip. Pero wag tayong magpadala sa mga sinasabi ng ibang tao. Focus tayo sa goals dito. Obvious kasi, mga Lods, na since nung nasa Davao pa yan, ganyan na yung schema nila. Kung may flood control sa contractor, may confidential funds, kay Sara Duterte, favorite niya yan. Kumbaga yan yung cash out niya sa pagiging politiko niya. Diyos ko Lord, obvious na obvious yan. Nagpapakabulag lang kayo dahil idol nyo eh. O, tuloy. Magugulat ka, di ba? Magugulat Sa po. Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, Bella, sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh. With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir. Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya rito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at isa lang po yung pirma. So if you're a normal or Yun yung problema doon. Diba? Kung obviously kasi minadali yung labas ng pera. Kasi nga 11 days, kasi ganito yung nangyari eh. Baka nakalimutan nyo na. Yung overarching story nitong confidential funds, let me remind you, binigay yan sa OVP 11 days before magtapos yung budget season. Ibig sabihin, kung 11 days, hindi niya na liquidate yan, ibig sabihin, babalik niya yan sa treasury. Diba? Ganun eh. Parang sila ni Robredo, may sobra dun sa budget niya. Anong ginawa ni Robredo? Niliquidate niya ba lahat? Hindi, sinoli niya sa pera ng taong bayan. Bakit? Kasi meron pa rin naman gobyerno kinabukasan eh. So hindi mo kailangan madiliin yung paggastos mo ng pera. Kahit na mag-iba yung presidente at vice presidente
bukas makalawa, nandun pa rin yung pera para gastusin para sa tao. Ano nangyari rito? 'Di ba? Minadali in 11 days. Yun yung nakakalimutan yung lahat, which is very frustrating. Harap-harapan na kayong niloloko. Okay lang sa inyo kasi si Idol naman yan eh. Si Idol BP Sara naman yan eh. Si BP naman yan eh. Idol ko yan. Yung tatay niyan, si Duterte. 'Di ba? Nakakasama ng loob minsan na nagagalit kayo sa aming mga ang position eh, kurakot talaga si Duterte. Pero hindi nyo naiintindihan, nagharap-harapan kayong niloloko. Obviously, hindi kasi kaya yung motor skills na magpipirma-pirma ka. Hindi kaya ni Acosta yun na mag-isa. Hindi niya kaya yun. Pero sila Chika at saka yung mga tao niya, siguro kaya niya yun. Lalaki yun eh. Militar pa. Oh. Yun, dun pa lang bawal na eh. Kasi dapat siya yung nag-oversee eh. So dapat nga yung mga ganyang position, dapat yan accountant ang tamang hire diyan. Kasi yun yung accountant, ikaw, ito yung dinisperse ko, nakalista agad. Which is impossible to do in 11 days, mga lods. Yan yung nakakalimutan nyo. Tuloy natin. Average person, papalag ka na naman. Teka muna, Kernel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Yung iba-ibang mga pangalan, pero isa na po ipirma. Hindi ko nagtaka. Piniripay ko po yun si Corner La Chica, Your Honor. Kawawa ito eh. Kasi tinanong ko, kasi may mga GC kami ng lawyers eh. Tinanong ko. Sabi ko, tingin nyo makakasuhan ng plunder itong si Acosta. Ang sagot nila sa akin, hindi sila sumagot. Tapos sabi ni Atty. Ligutan, yung defense lawyer, yung prosecution lawyer, aware ba kayo, Mrs. Acosta, na pwede kayong makulong ng plunder? Ang sagot niya, binigyan naman kaming abogado ni VP Sara eh. Well, anong magagawa nun pag nakakulong ka na? Alam niyo yun, ang hirap kasi sa kanya. Obvious na kaya tiwala sa kanya si Sara Duterte. Kasi she never asked the hard question. She's always says yes. Literal na yes man siya ni Sara Duterte. Yun yung kanyang papel sa dito sa skema na to. And then sila Chika, siya yung, essentially, sa lumalabas, para siyang bagman ni Duterte. Di ba? Nakikita nyo ba? Whether it's flood control or confidential funds, there is corruption ongoing. And then you turn a blind eye dito kay Sara Duterte kasi idol nyo. Diyos ko, patawarin kayo talaga. So ano pa yung galit kayo sa flood? Kaya sinasabi ko sa inyo, magalit kayo dun sa dalawa, whether it's flood control or the confidential fund scam. Be angry sa lahat. Paanong maliit lang yung nanakawin dyan? Isang tao lang naman yung nagnanakaw. Unlike sa flood control, karami-rami nilang kurakot doon. Nakakainis talaga. So magagalit kayo kay Marcos kasi sasabihin nyo, asabwat. Paano pa to? Literal na sila yung nagsasabuatan para kumuha. Tuloy. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. Yun nga. 'Di ba? Parang ang problema kasi talaga, she does not have agency to think doon sa trabaho niya, which is so sad for a disbursing officer. Dapat ikaw yung mitikuloso sa pag-handle ng pera. Kuha niyo ba? This is why dapat accountant ka dyan at the very least. Bakit? Kasi yung accountant, lista ng lista yan. Okay, ito yung labas ng pera, lista. Ako pera, lista. Pero, kawawa si Acosta dyan. Ako, sa dulo kasi sasabihin dito ni Idol Rafi. Ito. Dapat po, Mr. President. Senate President, sir. Tumam, pati kami mala. Mga pangalang piatos, o meron ba Di ko maalam na akong tinood, Your Honor. siren officer? Pati kami ba tumudiri? Moment yun na akong tinood. Pangalang piatos, The Vice President. Saan ba yan? Nawala. versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disalawas. Ano ang pinagkaiba? Lawas. Ang So, sinabi dyan ni Senator Tulfo, Rafi, sabi niya gano'n, na
my heart goes out sa kanya. Kasi if you have average intelligence at hindi kayo bulag sa mga nakikita natin, it's so obvious. It's so obvious na ini-scam nila yung confidential funds for their own benefit. Kitang-kita yan, maliwanag pa sa sikat ng araw na yun yung ginagawa nila. And ang masakit dito, she could face plunder charges after she testifies. Kung ako yung ombudsman, pa-file ako ng plunder yan eh. Diba? Maximum pressure kay Sara Duterte yon. Yari sila dyan. Tapos kung ako kay Gina Acosta, sasabihin ko, magiging state witness na lang ako against Sara Duterte. Kasi sisirain ni Sara Duterte yung buhay ng tao na to. Just because for what? For hundreds of thousands of pesos. It's sad. Pero wala eh. Idol niya si Sara Duterte. Walang ginawang mali yan eh. Presidente yan eh. Kita-kita na lang sa 2028. Kadiri kayo. Yun lang naman po.